sa kabanalan na matatagpuan sa 1 Peter chapter 1 verses 15 to 16. Ito po ay yung tinawag tayo para mamuhay sa kabanalan. Ang sabi po dito, ngunit yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal. Dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong gawain, sapagkat nasusulat, maging banal kayo sapagkat ako'y banal. Mga kapatid, maraming Kristiyano ang gustong pagpalain, ngunit ilan lamang ang gustong magpakabanal. Marami ang gustong tumanggap ng biyaya, ngunit kunti ang handang sumunod sa Panginoon ng may kabanalan. Ngunit sa talagang pananaw ng Diyos, hindi lamang tayo tinawag upang maligtas, kundi upang mamuhay ng may kabanalan. Ang salitang kabanalan or holiness ay hindi lang pagiging relihiyoso. Ito po ay paghihiwalay para sa Diyos. Humiwalay po tayo sa mga makamundong gawain. Isang pamumuhay na ang sentro ay hindi ano ang gusto ko, kundi ano ang kalooban ng Diyos. So sa panahon ngayon mga kapatid, normal na ang kompromiso. Normal, normal ang kasalanan. Normal ang mababaw na Kristyanismo. Ngunit ang tawag ng Diyos ay malinaw sa talatang ito. Maging banal kayo sapagkat ako ay banal. Ang pagiging banal mga kapatid, yung salitang holiness, pinag-aralan na natin ito nung mga nakaraan, hindi po sa ating SOL kundi sa ating ibang lesson. Ang salitang holiness or kabanalan po ay hindi lang ito para sa Diyos, kundi ito ay panawagan din ng Diyos para sa atin upang tayo ay mamuhay ng may kabanalan. Kasi ang sabi nga sa 1 Peter na ating tinatalakay, yamang ako ay banal na tumawag sa inyo, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. So yung Diyos po natin ay banal. So tayo po na tinawag ng Diyos bilang isang lingkod patungo sa Kanya ay nararapat ding mamuhay ng may kabanalan. Now mga kapatid, habang tayo po ay sumusunod po tayo sa ating Diyos araw-araw. Mayroon tayong makikita na mga kamalian sa ating buhay. Mayroong mga raw edges po tayo, yung mga magagaspang na ating mga ugali. Pero yung mga magagaspang at mga pangit nating ugali, yan po ay unti-unting nawawala. Ibig sabihin, nagpapakabanal. Hindi po yung perfect na. Unti-unti po yung nawawala. Kumbaga, nababakbak po yan sa ating pagkatao hanggat sumusunod po tayo sa ating Panginoon. Hanggang sinusunod po natin ang kalooban ng Panginoon hanggat lumalakad po tayo patungo sa Diyos. Lalo nating nakikita yung ating karumihan at unti-unti po yung naaalis sa ating mga buhay. Kaya po wag po nating pagmatigasin ang ating mga puso kung meron man tayong halimbawa, nahihirapan tayong magpatawad, wag po nating patigasin ang ating mga puso dahil inaanyayahan po tayo ng Panginoon na mamuhay po tayo ng may kabanalan. Yun po yung araw-araw na binabago tayo ng Diyos, mga kapatid. Dadako po tayo sa ating unang puntos. Ang kabanalan ay kalikasan ng Diyos. Ito ang kanyang katauhan. Ang Diyos po ay hindi lang makapangyarihan, siya po ay banal. Kaya bilang mga anak ng ating Panginoon, dapat makita sa atin ang kanyang karakter. Amen po. Ang sabi sa Hebreo chapter 12 verse 14, Hebreo chapter 12 verse 14, sikapin ninyong mamuhay ng may kapayapaan at kabanalan, sapagkat wala nito walang makakakita sa Panginoon.
So mga kapatid, hindi sinabing optional, mga kapatid, ang kabanalan. Kung wala ito, hindi raw natin tunay na makikilala o makikita ang Diyos. Ibig sabihin, ang kabanalan ay ebidensya na tunay tayong nasa ating Panginoon o tunay tayong na kay Kristo. Number 2 po, second points po natin, ang kabanalan ay paghihiwalay sa kasalanan at paglakad sa kalooban ng Diyos. Ang kabanalan ay paghihiwalay sa kasalanan at paglakad sa kalooban ng Diyos. Ang sabi sa Roma chapter 12 verse 2, Roma chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. So mga kapatid, hindi ka maaaring maging banal kung ang pamumuhay mo ay gaya ng makamundo. Hindi po tayo maaaring maging banal kung ating pong pamumuhay ay namumuhay kagaya ng makamundong gawain. Hindi po tayo dapat blend in sa makamundo. Tayo po ay tinawag na mag-stand out bilang anak ng Diyos. Sabi po dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng panahon. Ibig sabihin, tayo ay humiwalay sa gawaing makasanlibutan. Kaya ang ating points number 2, ang kabanalan ay kaya't lumabas kayo mula sa kanila at humiwalay. Pinaparaphrase lang po natin yung mga ating verses para madaling maunawaan, mga kapatid. Sabi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 17, kaya't lumabas kayo mula sa kanila at humiwalay. So ang tunay po na Kristiyano o tagasunod ng ating Panginoon ay hindi sumasabay sa agos ng mundo. Ito po ay umiiba ng direksyon para po sa ating Diyos, mga kapatid. So yan po, tayo daw po ay mamuhay na hiwalay sa mga makamundong gawain. Sa panahon po sa Old Testament, yun po yung sinasabi sa mga alagad nung sila po ay napadpad sa iba't ibang lugar na magpakabanal kayo. Ibig sabihin yung pinuntahan yung lugar, kung ano man ang kanilang kultura, ay humiwalay kayo, wag kayong makiayon sa kanilang mga kultura. So yun po yung sinasabi ng Diyos sa atin na panindigan natin yung ating pagka-Kristiyano. Wag po tayong sumabay sa agos ng mundo, kundi umiba po tayo ng direksyon para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Number 3 points po natin. Number 3, ang kabanalan ay pusong may takot at paggalang sa Diyos. Ang kabanalan ay pusong may takot at paggalang sa Diyos. Sabi sa Kawikaan 8:13, Kawikaan chapter 8 verse 13, ang pagkatakot sa Panginoon ay pagkapuot sa kasamaan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pagkapuot sa kasamaan. So ang taong banal po mga kapatid ay hindi nagtatanong, masama ba ito? Kundi kalugod-lugod ba ito sa Diyos? Yun po yung tanong natin. Ang taong banal ay hindi nagtatanong, masama ba itong gawin? Kasalanan ba itong gawin? Kundi ang tinatanong po natin, ang ginagawa ko bang ito ay kalugod-lugod ba ito sa Diyos? Ibig sabihin, ang kabanalan ay hindi lang pag-iwas sa mali, kundi pagsunod natin sa tama. Amen po mga kapatid. Ang kabanalan ay hindi lang pag-iwas sa kamalian o sa mga mali na gawain, kundi yung pagsunod po natin ng tama sa ating Panginoon. Pagsunod po natin ng tama sa salita ng ating Panginoon. Number 4 points po natin. Number 4, ang kabanalan ay hindi lamang
Ang kabanalan ay hindi laman ng salita. Ito ay buhay na nakikita. Ang kabanalan ay hindi laman ng salita. Ito ay buhay na nakikita. Ang sabi sa Galatia chapter 2 verse 20, Galatia chapter 2 verse 20, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Mga kapatid, ang kabanalan ay pagpapakita ng buhay ni Kristo sa ating pamumuhay, sa ating salita, the way we talk, sa ating mga kilos, sa ating relasyon, sa ating trabaho, at sa pang-araw-araw natin na buhay. Doon po nakikita ang kabanalan sa ating pamumuhay na kasama natin si Kristo. Bilang example po natin dito, lagi po natin itong ini-example mga kapatid, mga biblical example po natin sa buhay ni Daniel. Si Daniel po ay namuhay sa isang mundong puno ng kasalanan, kultura ng mga pagans, paganismo mga kapatid, at imoralidad. Pero si Daniel po, nanindigan siya para sa kabanalan. Namuhay po siya na hiwalay sa kultura ng mga pagano, mga kapatid. Sa Daniel chapter 1 verse 8, Daniel chapter 1 verse 8, nagpasya si Daniel sa kanyang puso na hindi niya sisirain ang sarili sa pagkain ng hari. So mga kapatid, hindi nangaral si Daniel, pero nakita sa pamumuhay niya ang kabanalan. Even po, holiness does not need a microphone. It needs conviction, mga kapatid. So bilang application natin mga kapatid, paano magpamuhay sa kabanalan or paano mamuhay sa kabanalan sa atin pong isip. Sa atin pong isipan, iwasan ang maruming content. Yung mga content na pinapanood natin, nakikita natin na nagbibigay ng malalaswang pag-iisip sa atin. So sa isipan po natin yon, punuin natin ang isip natin ng salita ng Diyos. Makikita po natin yan sa Filipos chapter 4 verse 8. So sa ating isipan, iwasan ang maruming content, punuin ang isip ng salita ng Diyos. Filipos chapter 4 verse 8. Paano mamuhay sa kabanalan? Sa puso, magpatawad. Sa puso, iwasan ang inggit, pride or bitterness, mga kapatid. Paano mamuhay sa kabanalan? Sa ating mga gawa? Sa ating mga gawa, mamuhay ng may integridad. Number 2, maging mabuting example sa bahay, sa school, o sa trabaho, o sa gawain ng ating Panginoon o sa church. Balikan po natin ang ating application. Paano mamuhay sa kabanalan? Patungkol po ito sa ating isipan. Sa ating isipan, number 1, iwasan ang maruming content. Number 2, punuin ang isip ng salita ng Diyos. Filipos chapter 4 verse 8. Patungkol naman sa ating puso. Sa puso, magpatawad, iwasan ang inggit, pride, at bitterness. Sa ating namang mga gawa, patungkol sa ating mga gawa, mamuhay ng may integridad. Number 2, maging mabuting example sa ating tahanan, sa school kung nag-aaral man, o sa trabaho, maging sa ating samahan sa church o dito man. Ang sabi sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 3, 1 Thessalonian chapter 4 verse 3, ito ang kalooban ng Diyos, ang kayo'y magpakabanal. Kaya mga kapatid, hindi mo kailangang hanapin ang kalooban ng Diyos. Ang Diyos na ang nagsasabi na magpakabanal ka.
Ang Diyos po ang nagsasabi na magpakabanal po tayo. Ibig sabihin, humiwalay po tayo sa mga makamundong gawain. Yun po ang sinasabing tayo'y magpakabanal. Humiwalay sa mga makamundong gawain at lumakad araw-araw ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Bilang encouragement po sa atin, mga kapatid, mahirap mamuhay sa kabanalan kung sariling lakas lang ang gagamitin natin. Ngunit may biyaya ang Diyos, mga kapatid, para tayo ay tulungan. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, 2 Corinthians chapter 12 verse 9, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo. Yun nga ang sinasabi ni Apostol Pablo, na ang mga ayaw kong gawin ang siya kong nagagawa at ang gusto kong gawin ay hindi ko nagagawa. Pero ang sabi ng Diyos, ang aking biyaya ay sapat para sa inyo. Kaya may grasya ang Diyos para tumulong sa atin para tayo ay makapamuhay ng may kabanalan kung tayo ay willing na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi po tayo iniiwan ng Diyos para mag-isa. Kung tatahak tayo sa kabanalan, sasamahan tayo ng Diyos hanggang dulo, mga kapatid. Holiness is not perfection, it is direction, mga kapatid. Hindi ka dapat perpekto, pero dapat ang direksyon mo ay palapit sa Diyos. Amen po, mga kapatid. Huwag kang huminto sa laban. Habulin mo ang kabanalan sapagkat iyon ang kalooban ng Diyos para sa iyo, para sa ating lahat. Amen po, mga kapatid. Bilang conclusion po natin, number 1, ang Diyos ay banal. Kaya dapat ang anak niya ay banal. Number 2, ang kabanalan ay hindi lamang doktrina. Ito ay lifestyle. Number 3, ang kabanalan ang larawan ni Kristo sa ating buhay. Ulitin ko po, number 1, ang Diyos ay banal. Kaya dapat ang anak niya ay banal. 2, ang kabanalan ay hindi lamang doktrina, ito ay lifestyle. Number 3, ang kabanalan ang larawan ni Kristo sa ating buhay. So mga kapatid, wag lang tayong maging tagasunod ni Kristo, kundi mamuhay tayong katulad ni Kristo. Amen po, mga kapatid. Mamuhay tayong katulad ng ating Panginoong Hesukristo dahil yan po ang paanyaya ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay banal, kaya dapat ang kanyang mga anak ay mamuhay katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po, mga kapatid. Balikan po natin ang ating unang puntos, mga kapatid. Number 1, ang kabanalan ay kalikasan ng Diyos. Ito ang kanyang katauhan. Ang verse natin, Hebreo chapter 12, verse 14. Number 2 points, ang kabanalan ay paghihiwalay sa kasalanan at paglakad sa kalooban ng Diyos. Roma 12:2. At dito makikita din natin sa 2 Corinthians 6:17. Number 3 points, ang kabanalan ay pusong may takot at paggalang sa Diyos. Kawikaan 8:13. Points number 4, ang kabanalan ay hindi laman ng salita. Ito ay buhay na nakikita. Ang kabanalan ay hindi laman ng salita, ito ay buhay na nakikita. Galatians chapter 2 verse 20. Galatians chapter 2 verse 20. So ang ating example dito ay ang buhay ni Daniel, matatagpuan sa Daniel chapter 1 verse 8. Ang holiness, mga kapatid,
Holiness does not need a microphone, hindi po kailangang ipangalandakan. Ito po ay kailangan ng conviction sa ating mga puso, mga kapatid. Bilang application natin, paano mamuhay sa kabanalan sa ating isipan, iwasan ang maruming content, punuin ang isip ng salita ng Diyos. Filipos chapter 4 verse 8. Patungkol naman sa ating puso, magpatawad, iwasan ang inggit, pride, and bitterness. Sa atin namang mga gawa, mamuhay ng may integridad, maging mabuting halimbawa sa bahay, sa trabaho, sa church, o sa school. 1 Thessalonica chapter 4 verse 3. So bilang encouragement, dito po ay 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ang ating encouragement ay nasa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo. Hindi tayo iniiwan ng Diyos para mag-isa kung tatahak tayo sa kabanalan. Sasamahan tayo ng Diyos hanggang dulo, mga kapatid. Purihin po ang salita ng ating Panginoon, ang ating take-home word. Holiness is not perfection, it is direction. Hindi ka dapat perpekto, pero dapat ang direction mo ay palapit sa Diyos, patungo sa Diyos. Huwag kang huminto sa laban, habulin ang kabanalan sapagkat iyon ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Ang ating conclusion, ang Diyos ay banal, kaya dapat ang anak niya ay banal. Number 2, ang kabanalan ay hindi lamang doktrina or yung mga tinuturo sa atin, ito ay ating lifestyle. Number 3, ang kabanalan ang larawan ni Kristo sa ating buhay. Kaya huwag tayong maging tagasunod ni Kristo, huwag lamang tayong maging tagasunod ni Kristo, kundi mamuhay tayong katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin, mga kapatid.